Iginiit ng ilang kongresista na hindi political harassment ang pagkakadawit ng ilang miyembro ng pamilya Duterte sa shabu shipment noong 2018. Tinawag namang tuta at oportunista ng isang mambabatas ang kaalyado ng mga Duterte na si Senator Bato de la Rosa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang testimonya ng dating opisyal ng Customs na si Jimmy Guban. Idinawit ni Guban sina Davao City 1st District Representative Pulong Duterte at ang asawa ni VP Sara na si Attorney Mans Carpio sa shabu shipment na nakuha noong 2018. Kinwestiyon ng bise ang timing ng paglabas ng mga paratang. Nakikita niyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Itinanggi naman ng House Quad Committee na nangunguna sa pagdinig sa koneksyon ng Pogo, illegal na droga at extrajudicial killings ang paratang ni VP Sara. Sa akin, walang political harassment dyan, walang political attack dyan. Siya ang Vice President, ako Congressman lang ako. Bakit ko siya atakihin? Ako rin nagulat ako nung binanggit ni Jimmy Guban na kasama yung asawa niya. Yung asawa niya has a lot to explain the fact na dinawit ang pangalan niya. Para naman kay House Public Accounts Committee Chairman Caraps Paduano, walang dapat ikatakot ang mga Duterte sa investigasyon kung wala silang itinatago. Giit naman ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Ace Barbers, walang lugar ang political harassment sa kanila at ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Sa pahayag ni Attorney Mans Carpio, malinaw naman daw na walang basehan at puro kasinungalingan ang paratang ni Guban. May tiwala raw si Carpio na malalaman ng mga miyembro ng Quad Committee kung ano ang totoo at hindi sa sinasabi ni Guban. Sa gitna ng investigasyon, binanata ni Senator Bato de la Rosa ang mga kongresista. Aniya, oportunista raw ang mga ito na dati ay panay-puri sa drug war pero ngayon puro pambabatikos na. Agad pinalagan ni Antipolo City Representative Romeo Acop na dati ring Police General ang sinabi ni De La Rosa. Sabi ni Acop, ang tunay na oportunista ay si De La Rosa. Ginamit daw ng senador ang kanyang kapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para umangat sa pagiging PNP chief at kalaunan ay maging senador. Dagdag pa niya, loyal lapdog ni Duterte si De La Rosa. Agad namang nagsorry si De La Rosa sa idol niyang si Acop. I have high respect to General Acop. Sorry kung nahagip ka doon sa sinabi ko. I did not intend to mean it na ikaw yun. Meron lang ibang kasamahan mo dyan na, let's face it, totoo naman talaga. Hindi naman daw tutol ang senador sa pagdinig sa Pogo. Ang pagtalakay lang daw sa extrajudicial killings noong drug war ang pinupuna ni De La Rosa. Sagot ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante, sabihin na lang daw ni De La Rosa ang panig niya sa House Quad Committee. Bukas naman daw ang komite sa pagharap ng senador. Libo-libo ang namatay. Kailangan lamang ipaliwanag niya ito. This is not politics. Tinawag niya kami ng mga opportunists. Tinasabihin ko lang, sino ba talaga opportunist sa amin dalawa? Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.